Secret XPG. Taong 1998, 16 anyos pa lang ako noon nang madiskubre ko sa aking sarili ang pagiging mahilig sa mga batang babae. Madami namang nagkakagusto sa akin na mga kasing edad ko. Pero bakit parang wala akong nararamdamang atraksyon sa mga ito? Ako si Miguel Alonzo. Ayoko mang ipagyabang pero kailangan kong banggitin. May itsura ako, matangkad, maganda ang pangangatawan at may kaputian ng kutis. Sa tinitirahan kong isang subdivision sa Quezon City, madaming nagkakagusto sa akin pero sa isang batang 13 anyos ako nahulog at umibig. Hindi nagtagal, naging nobya ko nga ang una kong pag-ibig na si Karen. Ang pinakamagandang 13 anyos sa buong subdivision namin. Kaka-13 pa lang niya nang may nangyari sa amin sa loob mismo ng bahay nila. At simula noon, kapag wala ang kanyang mga magulang, pasekreto niya akong pinapasok sa kwarto niya at doon nangyayari ang aming madalas na ginagawa. Ako ang nakauna kay Karen at siya rin ang unang babae sa buhay ko. Matapos lamang ang ilang buwan, nabuntis ko si Karen nang hindi sinasadya. Normal na reaksyon ng kanyang mga magulang ang magalit. Ngunit kalaunan ay natanggap na din nila ito. Dahil sa pagbubuntis na ito, huminto muna sa pag-aaral si Karen na nooy second year high school na sana. Ako naman ay nagpatuloy sa pag-aaral sa college. Nasa second year college na ako noon sa isang pamantasan sa lungsod ng Maynila. Makalipas ang 9 na buwan, isinilang ni Karen ang aming anak na pinangalanan naming si Chloe. Dahil may anak na kami, kailangan ko ng mag-working student upang maipantustos ako sa aking anak. Dito na nagsimula ang problema namin ni Karen. Napabayaan ko na ang aking pag-aaral at binigyan ko ng higit na atensyon ang aking trabaho bilang service crew sa isang sikat na fast food chain. Nang lumaon ay huminto na ako sa pag-aaral at pinili na lang ang magtrabaho. Kinagalit ito ng aking mga magulang. Napilitan kaming umalis sa subdivision na yon para ilayo ako sa babaeng pinakamamahal ko. Halos 5 buwan pa lang ang baby kong si Chloe nang papiliin ako ng aking mga magulang. Tapusin ang pag-aaral ko o mag-asawa na lang ng tuluyan at huwag nang mag-aral. Palibhasa'y wala pa ako sa tamang edad ng mga panahon na yun. Napilitan akong sumunod sa aking mga magulang at pinili ko ang mag-aral muli. Iniwan ko ang mag-ina kong si Karen at si Chloe. Napakasakit man para sa akin ang ginawa ko. Naisip ko na kailangan kong mag-aral para din sa kinabukasan ng aking mag-ina. Ano naman ang magiging kinabukasan nila sa akin kapag wala akong pinag-aralan? Kahit mahal na mahal ko si Karen at si Chloe, wala akong nagawa kundi piliin ang mag-aral. Ngunit lingid sa kaalaman ng aking mga magulang, plano ko silang balikan kapag nakapagtapos na ako. Halos araw-araw akong umiiyak nung mga panahong iniwan ko ang aking mag-ina. Kapag nakakakita ako ng sanggol na bitbit ng kanilang mga magulang, ay hindi ko mapigilang mapaiyak. Lagi ko silang iniisip kung may magagawa lang sana ako nung mga panahon na yon. Dala na rin ng aking kabataan, hindi ko akalain na yun pala ang huling pagkikita namin ng anak kong si Chloe. Lumipas ang mahabang panahon, nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Hindi ko na sila naisipan pang balikan. Nanaig ang takot ko sa mga magulang ni Karen. At tuluyan ko nang kinalimutan ang una kong pag-ibig. Lumipas ang maraming taon, hindi ko na muling nakita pa si Karen at ang aking pinakamamahal na anak na si Chloe. October 2012, makalipas ang halos 13 taon, marami na ang nagbago sa aking buhay at nakalimutan ko na ang aking mga nakaraan. Nakatapos ako ng kolehiyo noong taong 2001 at nakapasok sa isang malaking kumpanya sa siyudad ng Makati. 30 anyos na ako ngayon at binata pa rin.
Hindi pa rin ako nakakapag-asawa dahil siguro sa hindi magandang karanasan ko sa aking unang pag-ibig. At dagdag pa rito ang pagiging mahilig ko sa mga batang babae. Wala naman sigurong papatol sa akin na mga batang na nasa edad na gusto ko na 9 to 13 anyos. Okay lang dahil alam ko naman sa sarili ko na hindi ko kayang manakit o mamilit ng mga batang magugustuhan ko. Kumbaga masaya ako at kontento na ako sa patingin-tingin lang. Madami rin akong nagiging girlfriend pero halos lahat ay dumating at nagdaan lang. Isang hapon, habang abala ako sa aking trabaho bilang engineer, may nakita akong kakaibang email sa Yahoo Mail sa aking computer. Nakalagay ang pangalan na nag-email sa aking inbox. From Chloe Alonzo. Kinakabahan ako. Pamilyar sa akin ang pangalan na yon, naka-apelido ko pa. Hindi ko alam kung bakit biglang nangilid agad ang luha ko nang mabasa ko ang pangalan na yon. Alam kong pangalan yon ng aking nag-iisang anak na si Chloe. Nanginginig ang mga kamay kong tinapatan ng mouse cursor ang pangalan yon upang basahin. Hi, si Chloe po ito. Ikaw ba ang daddy ko? 14 years old na po ako ngayon. Huwag ka po mag-alala kasi hindi alam ni mami na in-email kita. Gusto ko lang malaman kung ikaw nga talaga ang daddy ko. Your loving daughter, Chloe. Tumulo ang luha ko matapos kong basahin ang email na galing sa aking anak na halos 5 buwan sanggol pa lang noon nang aking itong inabandona. Agad kong sinagot ang email niya habang naluluha-luha pa. Oo, daddy mo ito. Baby ka pa lang noon nung huli kitang makita. Kamusta ka na? Saan ka nag-aaral? Anong grade ka na? Sagot ko sa email ng anak kong si Chloe. Kinabukasan, nagmamadali kong binuksan ang aking computer sa opisina upang tignan kung may sagot na ang anak kong si Chloe. Nakita ko agad na may sagot na nga ito sa aking email kahapon. Hi daddy, sa wakas natagpuan din kita. Second year high school na po ako ngayon at third year na sa darating na pasukan. Nag-aaral ako sa Holy Spirit High School sa Quezon City. Malapit lang sa bahay natin dati. Muli na naman akong naluha sa sinabi niyang bahay natin dati. Parang bumabalik kasi ako sa panahon, halos 13 taon na ang nakalipas. Nagiging emosyonal ako habang binabasa ko ang email ng anak kong si Chloe. Patuloy kong binasa ang kanyang email. Daddy, ito ang cellphone number ko ha. Huwag mo kong itetext sa gabi kasi kasama ko na ang mga uncle ko at ang lola at lolo ko. Sana daddy makita na kita. Naalala ko ang sinabi niyang lolo at lola ay ang mga magulang ni Karen. Alam kong galit na galit sa akin ang mga ito dahil sa ginawa kong pagtakas sa responsibilidad ko sa kanilang anak. Napakasaya ko nung araw na yon dahil nagkausap kami ng anak ko kahit sa email lang. Sabi niya pa sa akin na pwede ko siyang i-text anytime. Huwag lang sa gabi kung saan nasa bahay na siya at kasama na niya ang kanyang lolo at lola. Malamang alam niya na galit ang mga ito sa akin at iniiwas lang niya ako sa gulo. Gusto rin daw niya akong makita. Hindi ako makapaniwala na matapos ang ginawa kong pag-iwan sa kanya ay wala siyang bakas ng galit sa akin. Masayang masaya din ako dahil makalipas ang ilang taon ay nagkaroon na kami ng komunikasyon ng anak ko. Naging madalas ang pagtatext sa akin ng anak kong si Chloe noong mga sumunod na mga araw. Naikwento niya sa akin na nasa Canada na ang kanyang inang si Karen. Nakapag-asawa ito ng foreigner at isinama na siya doon sa Canada. Nabanggit din niya sa akin na may balak ang kanyang ina na kunin siya. Gusto ni Karen na sa Canada na magpatuloy ng pag-aaral si Chloe. Isang umaga habang nasa opisina ako, nag-text sa akin si Chloe. Daddy, pwede ba tayong magkita mamayang hapon? Mga 6:30 PM sa gate ng subdivision namin. Gusto na kitang makita eh. Alam ko na ang tinutukoy niyang subdivision dahil halos 3 taon din akong tumira doon kung saan ko nakilala ang kanyang ina na si Karen. Oo, sige. Darating ako. Excited na ako makita ka anak.
Text back ko agad sa anak kong si Chloe. Pinaghalong kaba at kasabikan ang naramdaman ko matapos ang pakikipag-text ko sa anak ko. Sabik na sabik akong makita siya matapos ang halos 13 taon. Para akong naiiyak na hindi ko maintindihan. Naging mabilis ang oras nung araw na yon. Kinahaponan, nagmamadali akong umalis ng opisina. Lula ng aking kotse papunta sa Balaran, Quezon City. Kung nasa ng subdivision na dati kong tinirhan. Habang tinatahak ko ang daan papunta sa subdivision na yun, muling nagbalik sa aking alaala ang mga nangyari noong araw na iwan ko ang aking mag-ina. Malaki na ang pinagbago ng lugar kung saan madalas kaming namamasyal ng ina ni Chloe na si Karen. Nadaanan ko din ang Jollibee kung saan ako nagtrabaho bilang isang service crew. Malaki na ang iniunlad ng lugar. Madami ng mga establishmento ang nagsulputan. Madaming alaala ang muling sumariwa sa isip ko habang papalapit na ako sa main gate ng subdivision kung saan kami magkikita ng anak kong si Chloe. Pasado 6:00 na ng hapon nang makarating ako sa gate ng subdivision. Tinext ko na si Chloe. Chloe, nandito na ang daddy sa malapit sa guardhouse. Kulay blue na kotse ang dala ko. Okay daddy, papunta na ako dyan. Text back agad ng anak kong si Chloe. Ilang minuto lang ang lumipas nang makita ko si Chloe na naglalakad mula sa loob ng subdivision papalabas ng gate nito. Kinilabutan ako sa aking nakita. Kamukhang kamukha niya ang kanyang ina. Pati paraan nila sa paglakad ay pareho. Yun na yun ang itsura ng kanyang inang si Karen. Nung huli kaming magkita bago ako umalis, 13 taon na ang nakakaraan. Malaking bulas ang aking anak na si Chloe. Hindi ko inakala na ganito na pala siya kalaki at kaganda. Maputi at makinis ang kanyang kutis. Maganda ang mga mata, matangos ang ilong, at mapula ang labi nito na namana niya sa akin. Biglang nagbalik ako sa nakaraan matapos kong makita si Chloe na papalapit sa aking kotse. Aakalain mong ito si Karen noon kapag nagkikita kami dito mismo sa lugar kung nasaan ako ngayon. Halos hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko matapos kong makita sa unang pagkakataon ang aking anak na si Chloe. Nakamaong shorts lang ito at nakapink na t-shirt. Nagbukas ako ng bintana ng kotse at tinawag ko siya para sumakay. Chloe, nandito na ako. Sakay ka dito. Sigaw ko kay Chloe habang nasa labas pa ng kotse at inaaninag ako sa loob ng tinted na kotse ko. Nagmamadali namang sumakay ito sa harap na upuan ng kotse. Hi daddy, ako si Chloe, ang maganda mong anak. Pabirong bungad sa akin ni Chloe pagkasara ng pinto ng kotse. Chloe, di ko akalaing ganyan ka na pala kalaki. Na-imagine ko kasi kanina na bata lang ang magpapakita sa akin ngayon. Medyo nauutal na sabi ko kay Chloe. Nagulat talaga ako sa itsura niya. Nung nagte-text kasi kami, akalain mong bata lang ang ka-text ko. Ngunit nagkamali ako. Sa edad niyang 14 pa lang ay dalagang-dalaga na ito at napakaganda pa. Higit na mas maganda pala siya sa nanay niyang si Karen kapag malapitan na. Ako din daddy, di ko akalain na bata ka pa pala sa edad mo. Si mami kasi tumaba na simula nang nagkaroon ako ng kapatid sa naging asawa niya. Sabi pa ng anak ko. Ikaw payat ka pa din at ang gwapo pala ng tatay ko. Parang pilyang biro pa ni Chloe sa akin. Hindi pa rin maalis ang pagkakatitik ko sa mukha ng maganda kong anak. Hindi ko akalain na ang sanggol na buhat-buhat ko pa dati ay eto na ngayon. Oh daddy, baka naman matunaw na ako niyan sa kakatingin mo. Biro pa ni Chloe sa akin na parang nanay niya kung magsalita. Alam mo Chloe, parehong-pareho kayo ng mami mo kung magsalita. Ganyan din siya magsalita, gaya sa'yo. Nung mga bata pa kami, at kamukhang kamukha mo pa siya. Sabi ko kay Chloe. Natawa lang ito at nagsimula ng magkwento. May dala pa siyang isang lumang-lumang larawan naming mag-ama. Makikita sa larawan na buhat-buhat ko pa siya noong siya ay sanggol pa lamang. Ipinakita niya sa akin ito.
Daddy, ito yung picture mo. Nabuhat-buhat mo pa ako nung baby pa ako. Diyan lang kita unang nakita. Tapos tinago ko yan para kapag masalubong kita kahit saan, alam ko na makikilala kita. Sabi pa ni Chloe sa akin na medyo sumeryoso na. Dito na ako naluha nang makita ko ang larawang iyon. Yun lang kasi ang nag-iisang larawan naming mag-ama nung panahon na yun. Naitago pa ito ni Chloe. Oh Daddy, huwag ka na umiyak kasi naiiyak na din ako. Sabi sa akin ni Chloe habang nangingilid na din ang kanyang mga luha. Hindi ko na napigil ang sarili ko. Niyakap ko na ang aking anak na hindi ko akalaing makikita ko pa. Yumakap na din ito sa akin habang umiiyak. Sorry Chloe ah. Di ko na kayo nabalikan ng mami mo. Ninaanak kasi ako ng takot eh. Umiyak na sabi ko sa aking anak. Secret XPG. Okay lang yun Daddy. Ang mahalaga, nagkita na tayo ngayon. Akala ko kasi hindi na tayo magkikita bago ako kunin ni Mami sa Canada eh. Umahagulgol na sabi ni Chloe sa akin habang nakahilig sa dibdib ko. Alam kong nasabik sa akin si Chloe. Naramdaman ko yun sa higpit ng yakap niya sa akin. Doon ko lang din nalaman na kukunin pala siya ng nanay niya papuntang Canada at doon na magpapatuloy ng kanyang pag-aaral. Nalungkot ako nang marinig ko yun sa kanya. Pero naisip ko may panahon pa ako para makabawi man lang sa kanya. Habang nandito pa siya sa Pilipinas, gusto kong makabawi sa kanya dahil sa matagal niyang pagkawalay sa akin. Chloe, babawi sa'yo ang daddy ha. Habang nandito ka sa Pilipinas. Gusto kong magkita tayong madalas at hanggang maaari, lagi tayong magkasama. Sabi ko pa sa anak ko habang yakap-yakap ko ang kanyang katawan. Sige Daddy, promise. Gagawa ko ng paraan para magkasama tayo hanggat nandito pa ako. Sabi naman ni Chloe habang nakatingin sa mga mata ko. Ang ganda ng mukha ni Chloe, maamo at nangungusap ang mga mapupungay niyang mga mata. Parang naalala ko tuloy ang mukha ng kanyang ina nung kami ay magkasama pa. Muling nagbalik ang imahe ng kanyang ina sa aking alaala. Hindi nagtagal ay tumunog na ang cellphone ni Chloe. Hinahanap na daw siya ng kanyang lolo na nasa kanilang bahay. Halatang takot na nagmamadali agad si Chloe na nagpaalam sa akin. Daddy, kailangan ko na pong umuwi. Hinahanap na ako ng lola ko. Sabi ni Chloe na parang kinakabahan. Okay sige, text na lang kita kapag magkikita tayo uli ha. Sagot ko naman kay Chloe. Okay sige Daddy, balik na ako ha. Sabi ni Chloe sabay halik sa pisngi ko. Sige, ingat ka ha. Paalam ko sa kanya habang papalabas na siya ng pinto ng kotse. Ang sarap pala ng may tinatawag na Daddy. Pahabol pang biro ni Chloe bago niya isara ang pinto. Nagulat ako sa halik ni Chloe sa pisngi ko. Hindi ko akalaing may anak na pala akong dalagita. Ang alaala ko lang sa kanya ay sanggol lang siya noon. Ngunit ngayon, dalagita na pala siya. Nang makita ko si Chloe na nagmamadaling lumakad papasok sa gate ng subdivision nila, humarap pa ito sa akin at kumaway. Dito na nag-sink in ang mga alaala ng pag-iwan ko sa kanilang mag-ina. Habang nakatanaw ako sa papalayong si Chloe, hindi ko na napigilang umiyak. Umagulgol ako habang nag-iisa sa loob ng aking kotse. Naaawa ako sa aking anak, lalo na nung muli ko itong nayakap. Kung nandun lang sana ako habang siya ay lumalaki, naisip ko lang. Mula noon ay lalong naging madalas ang aming pagte-text ng anak kong si Chloe. Paminsan-minsan ay tumatawag pa ito sa akin. Marami akong nalaman tungkol sa kanya habang lumalaki siya. Madalas pala siyang saktan ng kanyang lolo. Pinapalo pala siyang madalas nito. Kaya pala naisip ko nung nag-text sa kanya ito, ay halos natataranta siyang nagpaalam agad. Minsan nag-text sa akin si Chloe. Daddy, may asawa ka na ba ngayon? Girlfriend nga wala ako. Asawa pa. Text back ko agad sa anak ko. Bakit naman Daddy? Sayang naman ang kagwapuhan mo. Text ni Chloe. First love ko kasi mami mo. Mahirap makahanap ng gaya niya. Pabiro kong sabi kay Chloe.
Hindi ko lang masabi kay Chloe na ang gusto ko ay sing edad ng mami niya dati, kaya nahihirapan akong makahanap ng kapalit nito. Matagal pa kaming nag-text ni Chloe nung araw na yun, hanggang sa inaya ko siyang magkita kami at mamasyal sa Tagaytay. Sige daddy, magpapaalam ako sa Sabado. Sasabihin ko mga kaklase ko ang kasama ko. Text ni Chloe. Sabado, dinaanan ko si Chloe sa harap mismo ng gate ng subdivision nila. Nagulat ako sa suot nito. Napakaganda ng aking anak sa suot niyang off-shoulder dress na kulay pula. Litaw na litaw ang makikinis nitong binti. Kitang-kita din ang kakinisan ng kutis nito dahil sa mapuputing braso nito na litaw sa suot niyang damit. Ang ganda naman ng anak ko. Sabi ko sa kanya pagsakay niya ng kotse. Nagpaganda talaga ako para sa'yo daddy. Para maalala mo ang first love mo. Pabirong sabi ni Chloe. Alam naman ni Chloe na ang nanay niyang si Karen ang first love ko at madalas niya akong biruin tungkol dito. Habang nagmamaneho ako patungong Tagaytay, hindi maalis ni Chloe ang pagkatitig sa akin. O Chloe, baka ako naman ang matunaw niyan. Daddy, ngayon ko lang kasi nalaman na kaya pala ako maganda dahil sa'yo ako nagmana. Pambabola sa akin ni Chloe. Asus, tama na no? Alam ko na yan. Pwera biro daddy, hindi ko akalaing gwapo ka pala talaga. Kaya pala na-inlove sa'yo si mami noon eh. Ay nako Chloe, kanina mo pa ako binabola ah. Pabiro kong sabi kay Chloe. Nung tinatahak na namin ang kahabaan ng SLEX, dito na umusog si Chloe para lumapit sa akin. At isinandal ang ulo niya sa balikat ko habang ako ay abala sa pagmamaneho. Naamoy ko ang napakabango niyang buhok. Hindi ako nasanay na may humihilig sa aking babae na ganito ang edad. Pero inisip ko na anak ko siya at dapat wag akong mag-isip ng iba. Bigla ko siyang natanong. May boyfriend ka na ba Chloe? O crush man lang? Wala pa daddy, never been touched, never been kissed pa ako. Pilyang tugon ni Chloe sa akin. Napatingin ako sa aking anak. Nakita ko itong nakatingin din sa akin habang nagpapapungay ng kanyang mga magagandang mga mata sabay ngingiti sa akin. Kamukha ko ba talaga ang first love mo ha daddy? Binibiro na naman ako ng anak ko. Oo nga, kulit naman ito oh. Parang ang ikaw siya eh. Kasi nung nag-iwalay kami noon, ganyan na ganyan din ang itsura niya. Mas maganda ka nga lang ng konti. Pabirong sabi ko kay Chloe. Nakalabas na kami ng SLEX at ngayon ay tinatahak na ang kalsadang paakyat ng Tagaytay. Nakahilig pa din ang ulo ni Chloe sa balikat ko at ngayon ay kumapit na sa mga braso ko ang kanyang mga kamay. Pinabayaan ko lang ito kahit medyo sagabal sa aking pagmamaneho. Daddy, ano kaya kung kunyari ako si mami kahit ngayong araw lang na to? Kunwari i-date mo ko sa Tagaytay. Magkukunwari akong si mami. O diba, kasama mo na ang first love mo ngayon? Pabirong sabi ni Chloe. Napatingin ako sa magandang mukha ni Chloe na ngayon ay nakatingala at nakatingin sa akin. Habang inaangat pa ang dalawang kilay na parang inaantay ang magiging kasagutan ko. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Tugon ko sa magandang anak ko. Oo naman daddy, sabi mo diba? Pares na pares naman kami ni mami, pati sa mga kilos. Oh, pagkakataon mo na daddy, makakasama mo na ulit ang first love mo. Natatawa sabi ng pilya kong anak. Natawa ako sa mga biro ng anak kong si Chloe. Hindi ko naman alam na seryoso pala ito sa kanya mga gustong mangyari. Mga 11:00 na ng tanghali nang marating namin ang Tagaytay. Dinala ko siya sa Carlos Pizza kung saan may magandang view ang Taal Volcano. Matapos kong iparada ang kotse sa parking area, malapit sa Carlos Pizza. Daddy, hindi mo ba pinagbubuksan ng pinto ang first love mo dati? Sabi ni Chloe na ayaw pang bumaba ng kotse at nag-aantay pa na pagbuksan ko siya. Wala pa ang kotse. Nung mga panahon na kami ng mami mo. Kaya bumaba ka na. Natatawang sagot ko naman sa anak kong si Chloe. Daddy naman eh, naglalambing lang eh. Natatawang sagot ni Chloe na parang bata sa tinuran. Madali kaming nakapagpalagay ng loob ng anak kong si Chloe.
pala biro ito at alam kong sa akin niya naman na yon. Nang makababa na kami ng kotse, naramdaman na namin ang malamig na simoy ng hangin sa lugar. Migs, ang ganda naman dito. Nagulat ako sa tawag sa akin ni Chloe. Yun ang tawag sa akin ng nanay niya nung kami pa. Bakit alam mo ang tawag sa akin ng mami mo? Nasanay kasi ako sa ibang kaibigan ko na Miguel ang tawag sa akin. Ang nanay niyang si Karen lang ang tumatawag sa akin ng Migs. Sinabi sa akin ni Mami dati na Migs daw ang tawag niya sa'yo kasi ayaw daw niya ng Miguel. Sagot sa akin ni Chloe. Nangiti lang ako sa sinabi ni Chloe. Tumabi ito sa akin habang naglalakad kami papunta sa gilid ng view deck upang tanawin ang Taal Volcano. Nagulat ako nang hawakan ni Chloe ang aking kanang kamay habang naglalakad kami. Pinabayaan ko lang ito, magkahawak ang aming mga kamay habang naglalakad papalapit sa gilid ng bangin kung saan naroon ang view deck. Para kaming magkasintahan kung titignan mo kami. Sa tangkad niyang 5'2", sa edad na 14, masasabi mong hindi naman kami alangan ni Chloe. Wala na akong nagawa sa role-playing na ginagawa ng magandang anak ko. Sumakay na lang ako rito. Habang hawak ang kamay ko, iniakbay nito ang mga braso ko sa balikat niya. Tuluyan ko na ring inakbayan ito. Iniyakap naman ito ang kaliwang kamay sa aking bewang. Magkaakbay kami habang nakatanaw sa magandang tanawin ng bulkan. Aaminin kong nadala na din ako sa role-playing na ginagawa namin. Naiisip ko kasi na para siya ang kanyang ina na si Karen. Parang si Karen ang kasama ko ngayon. Pati paraan ng pagsasalita nila parehas, pati boses. Napakaganda pa ng lugar na malamig ang simoy ng hangin. Hindi na naghiwalay ang katawan namin ni Chloe. Lagi siyang nakayakap sa akin. Naiisip ko, wala namang nakakakilala sa amin sa lugar na yon. Hindi naman nila alam na anak ko ang kasama ko. Kung makita man nila kaming magkaakbay, wala namang masama kasi anak ko naman ang kasama ko. Parang naisip ko tuloy na may kasintahan akong bata na kadate ko ngayon. Ang sarap pala ng pakiramdam na may girlfriend kang dalagita. Naisip ko tuloy na pangarap ko ito. Kung hindi ko lang sana anak si Chloe, natupad ko na sana ang pangarap kong magka-girlfriend ng bata. Habang nakatanaw kami sa Taal Volcano, nag-level pa si Chloe sa pagyakap sa akin. Pumunta siya sa harapan ko at niyakap ang mga kamay ko sa kanyang katawan habang nasa likod niya ako. Nakasandal ang katawan niya sa katawan ko. Amoy na amoy ko ang kabanguhan ng kanyang buhok. Daddy, ang sarap pala na may boyfriend. Lalo na pag mahal na mahal mo. Tapos nakayakap pa sa'yo tulad ng ganito. Seryosong sabi ni Chloe habang nakasandal pa din sa akin at nakatanaw sa malayo. Nagulat ako sa sinabi ni Chloe kasi medyo naramdaman kong seryoso na ito at hindi na gaya kanina na panay ang biro. Oo naman. Kaya lang ayaw mo na kita magka-boyfriend. Kasi masyado ka pang bata. Ayoko din naman magka-boyfriend, Daddy. Kasi alam kong hindi naman ako mahal ng mga yun. At tiyak lolokohin lang nila ako. Ayoko mangyari sa akin ang mga nangyari sa mga babaeng pinagsasamantalahan lang ng mga lalaki. At least ikaw, Daddy. Alam kong mahal mo talaga ako, di ba? Nagulat ako sa sinabi niya. Lalo na nang biglang humarap si Chloe sa akin habang magkayakap pa din kami. Umilig ito sa dibdib ko. Alam mo ba, Daddy? Matagal na kitang hinahanap. Simula nung umalis si Mami papuntang Canada, hinahanap na kita eh. Pakiramdam ko kasi mag-isa na lang ako dito sa Pilipinas. Halos naiyak na sabi ni Chloe. Niyakap ko ito ng mahigpit. Nakinig lang ako sa mga sinasabi ng anak ko. Lalo na nang makita kita sa picture natin habang karga-karga mo ako. Lagi na akong nangangarap na makita ka. Dagdag pa ng aking anak. Dito na inangat ni Chloe ang kanyang muka. Tumingin siya sa mga mata ko. Nakita kong nangingilid ang luha niya sa mga mata niya. Nagkatapat ang aming mga muka. Halos magtama na ang aming mga labi. Nabigla ako nang akmang unti-unting inilalapit ni Chloe ang labi niya sa labi ko. Umiwas ako. Chloe, baka gutom ka na. Kain muna tayo. Doon tayo sa Carlos Pizza kakain. Sadyang pinutol ko ang aming pag-uusap dahil nararamdaman kong nadadala na rin ako sa ginagawa niya.
Aaminin kong parang gusto ko na siyang halikan. Nadadala na din ako ng sobrang pagkasabik at pagmamahal ko sa kanya. Ngunit nagawa ko pang pigilin ang aking sarili. Naisip kong mali, baka naalala ko lang si Karen sa kanya noong mga sandaling yun. Magkahawak pa din ang aming mga kamay nang tumungo na kami sa Carlos Pizza sa hindi kalayuan. Doon kami kumain na parang magkasintahan. Alam kong iniisip ng mga tao doon na kasintahan ko si Chloe. Hindi nila alam na anak ko pala ito. Sinusubuan pa ako nito habang kumakain kami. Oh Migs, masarap to. Sabi ni Chloe habang sinusubuan ako ng carbonara. Secret XPG. Thank you Karen, baka naman tumaba ako niyan. Sabi ko na sakay sa role-playing namin. Masaya ang naging pagsasama namin ng anak kong si Chloe noong buong araw na yon. Balak pa sana naming magtagal kaya lang biglang umulan ng malakas at napilitan na kaming bumaba ng mas maaga. Madami kaming napag-usapan habang nasa biyahe. Sa isang buong maghapong iyon, nagpanggap siyang si Karen na nagpasariwa ng aking alaala sa kanyang ina. Nabanggit ko din sa kanya na balak ko sana siyang dalhin sa aking mga magulang na kasalukuyang nasa Zambales. Chloe, gusto sana kitang dalin sa mga lolo't lola mo. Sa side ko naman, magulat sila kapag nakita tayong magkasama. Talaga, Daddy? Sige pa. Kailan mo gusto? Akong bahala magpaalam sa amin. Gagawa ko ng paraan. Excited na sagot ni Chloe. Biyernes namin na pagkasunduan ni Chloe na umuwi ng Zambales upang ipakilala siya sa kanyang mga lola at lola doon. Alam kong magugulat ang aking mga magulang kapag nakita nila si Chloe na hindi pa nila nakikita. Biyernes, maaga kong dinaanan si Chloe sa harap mismo ng gate ng subdivision nila. Nakadress siya na kulay blue. Litaw na litaw ang kaputian ng balat nito. Magaling magdala ng damit ang anak kong si Chloe. Marahil ay natutunan niya ito sa kanyang ina. Pwedeng ito maging modelo kung tutuusin. Ang ganda naman ng anak ko. Bungat ko kay Chloe matapos umupo sa loob ng kotse. Siyempre naman, para maalala mo ulit ang first love mo. Pabirong banat agad ni Chloe. Abang nasa biyahe kami, hindi ko mapigilang humanga sa kagandahan ng anak ko. Lumalabas tuloy ang pagkahilig ko sa bata. Minsan nahuhuli niya akong sumusulyap sa kanya. Halos hindi na ako makapag-concentrate sa pagmamaneho ko. Buti na lang at nasa NLEX na kami. Hindi ko alam sa sarili ko bakit iba ang pakiramdam ko sa tagpong yon sa loob ng kotse. Hindi ko maintindihan sa sarili ko na halos singalin ako sa pag-uusap namin. Mabuti na lang at hindi napansin ni Chloe. Pilit akong umiiwas sa panunukso ni Chloe. Alam ko namang kinukulit lang ako nito at malamang naiinip siya sa mahabang biyahe. Kaya gumawa ng paraan na libangin ang sarili niya. Hindi halos namin naramdaman ang mahigit na 3 oras na biyahe. Nagkulitan, nagtawanan at nagkilitian lang kami habang nasa biyahe. Masayang kasama ang anak kong si Chloe. Napakapilya niya. Hindi ko tuloy malaman kung kailan siya seryoso at kung kailan ito nagbibiro. Nakarating na kami sa bahay ng nanay at tatay ko sa Zambales. Agad akong sinalubong ng aking ina nang makita ang kotse kong papasok sa kanilang nakabukas na gate. Miguel, anak, buti naman napadalaw ka. Salubong ng aking ina kahit hindi pa ako nakakababa ng kotse. Ma, may papakilala kasi ako sa'yo, kaya ako umuwi. Sabi ko pagbaba ko ng kotse. Dito na lumabas ng kotse si Chloe. Sabay mano sa kanyang lola. Aba Miguel, napakaganda naman itong nobya mo. At mukhang batang-bata pa. Mamamanhi ka na ba tayo? Sabi ng aking ina habang nakatingin kay Chloe. Napagkamala ng nanay kong girlfriend ko si Chloe. Mukhang natuwa pa ito dahil akala niya ay may ipapakilala na akong babae sa kanya na nangangahulugang lalagay na ako sa tahimik sa edad ko na 30. Ngunit bigo pa rin ang aking ina. Ma, titigan mo siyang maigi kung sino ang kamuka. Sabi ko pa sa nanay ko na titig kay Chloe. Doon na nagulat ang aking ina. Ha? Chloe? Ikaw na ba yan? Nanlaki ang mga mata ng aking ina sabay yakap kay Chloe.
Opo, Lola Clara. Si Chloe po ako. Magalang na sagot naman ni Chloe. Ha? Naku Chloe, hindi ko akalain na ganyan ka nakalaki ngayon. Kamukhang kamukha mo na ang nanay mong si Karen. Sabi ng aking ina habang naiiyak na yumakap kay Chloe. Naging madamdami ng pagkikita ng maglola. Pati ang tatay ko ay natuwa nang makita niya ang kauna-unahan nilang apo. Sabay-sabay kaming nananghali habang walang patid ang kwentuhan. Masayang masaya ang aking mga magulang nang makita ang kanilang apong si Chloe. Naging makahulugan ang araw na yon para sa aming pamilya. Buong puso nilang tinanggap ang isang miyembro na matagal nang nawalay sa amin. Kinahaponan bago magdilim, nagpaalam na kami sa aking mga magulang at handa nang bumalik sa Maynila. Nangako si Chloe na papalik anumang oras upang muling dalawin ang kanyang lolo't lola. Habang papalabas na ang kotse ko sa gate ng aming bahay, napansin kong wala nang kibo si Chloe. Hindi ko alam kung pagod lang ito o may iniindang karamdaman. Chloe, may problema ba? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ko sa aking anak habang nagmamaneho. Daddy, ayoko pang umuwi eh. Gusto pa kitang makasama, please. Sabado naman bukas eh. Ako Chloe, baka pagalitan ka ng lolo't lola mo doon. Tiyak na mag-aalala sila sa'yo. Pareho lang yun, Daddy. Umuwi ako ngayon at umuwi ako bukas. Tiyak papagalitan din ako. Hindi kasi ako nagpaalam ngayon. Pagtatapat ni Chloe. Nagulat ako sa sinabi ni Chloe na hindi pala siya nagpaalam ngayon. Naku Chloe, malamang sasaktan ka na naman ng mga yun. Huwag ka nang matigas ang ulo ha. Uwi na tayo. Daddy, please. Ayoko pang umuwi. Parehas lang yan. Bukas o ngayon ako umuwi. Parehas lang nasasaktan ako. At saka ikaw naman ang kasama ko, di ba? Wala namang masama kasi tatay ko naman ang kasama ko. Pangangatwiran pa ni Chloe. Medyo natigilan ako sa sinabi ni Chloe. Mukhang may katwiran siya. Ako naman ang kasama niya. Bakit siya papagalitan sakaling malaman man nila? Okay sige, basta i-text mo sila ngayon ha. Sabihin mo wag mag-alala sa'yo dahil ligtas ka naman. Yehey! Thank you, Daddy. Sige, ite-text ko na sila ngayon. Sabi ng tuwang-tuwa si Chloe sabay halik sa pisngi ko. Tinext nga agad ni Chloe ang kanyang mga lolo't lola. Kaya lang napansin kong pinatay nito ang cellphone niya matapos niyang i-text ang mga ito. Hindi ko na pinansin yun, malamang ayaw lang niyang mabasa pa ang isasagot ng kanyang lolo't lola. May alam akong resort sa Botolan kung saan pwede kami magpalipas ng gabi. Madilim na ang kalangitan nang pumasok ang kotse ko sa loob ng resort. Maganda ang resort, tabi ito ng dagat at may isang malaking swimming pool sa harap ng mga kwartong nakapaikot rito. Walang masyadong tao sa resort dahil hindi naman weekends. Wala nga halos akong nakitang bisita sa resort na yon, maliban sa isang van na nakaparada sa dulong bahagi pa ng resort. Napili namin ang isang kwartong pinakamalapit sa dagat at tapat lang mismo ng swimming pool. Nakaparada ang kotse namin sa mismong harapan ng aming silid. May maliit na bilog na mesa sa labas ng kwarto at may dalawang upuan sa magkabilang gilid nito. Dito kami kumain ng hapunan habang dinig na dinig ang lagaslas ng tubig sa dagat sa di kalayuan. Napaka-romantic ng lugar na yon. Matapos kumain, hindi pa kami pumasok sa loob ng kwarto. Naglakad-lakad pa kami ni Chloe sa paligid ng resort habang magkahawak ang aming mga kamay. Naglakad din kami sa tabi ng dagat habang nagkukwentuhan. Napakasaya ni Chloe ng gabing yun. Makalipas ang mahigit isang oras, nag-aya na ako sa loob ng kwarto. Isa lang ang kama dito na pangdalawahan. Gawa ito sa kawayan na may makapal na kutsyon sa ibabaw. May dalawang lampshade sa magkabilang gilid nito. Malamig ang aircon ng kwarto. May maliit na sopa sa harapan ng kama. At may flat screen TV na nakakabit sa dingding sa gilid nito. Pagkapasok sa kwarto, dumiretso na si Chloe sa banyo para maligo. Biglaan ang aming overnight kaya wala kaming dalang mga damit na pantulog. Pero ako ay may laging dalang t-shirt na pamalit na nasa kotse palagi. Ilang minuto pa ay lumabas na si Chloe ng banyo na nakatapis lang ng tuwalya. Iniiwasan kong tignan si Chloe hanggat maaari. Alam kong mahilig ako sa mga katulad niya.
Pero naiisip kong anak ko siya. Ayokong makaramdam sa aking sariling anak hanggat maaari. Daddy, paano yan? Wala akong pantulog. Anong susuotin ko ngayon? Sabi ni Chloe na parang batang nagsasalita. Huwag ka mag-alala. May t-shirt akong malaki sa kotse. Pwede na yun. Sabi ko habang umiiwas pa rin ang tingin. Agad akong tumungo sa labas para kunin sa kotse ang t-shirt na sinasabi ko. At agad na bumalik sa kwarto para iabot ito kay Chloe. Wala pang ilang minuto ay lumabas na ito ng banyo suot ang aking t-shirt. Napalunok ako nang makita ko na litaw ang kaputian niya sa suot nitong t-shirt. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ako nakakaramdam sa aking nakita. Pilit kong inaalis sa isip ko ang nararamdaman. Lumalakas ang tibok ng puso ko kapag nasusulapan ko siya sa ganong kasuotan. Daddy, tabi tayo matulog ha? Dito na lang ako sa sopa, anak. Sagot ko agad habang umiiwas na tumingin sa kanya ng diretsyo. Daddy naman gusto ko pang makipagkwentuhan sa'yo. Pangungulit pa ni Chloe sa akin. E di magkwentuhan tayo. Wala namang bali yun. Kahit nandito ako Basta, Migs. Gusto ko tabi tayo matulog. Kala ko ba babawi ka sa akin kapag magkasama tayo? Sabi ni Chloe na mix na naman ang tawag sa akin. Medyo madilim ang kwarto. Ilaw lang sa banyo ang aming tinirang bukas. Matapos kong maligo, napilitan akong sa kama na rin mahiga dahil sa pangungulit ng anak ko. Wala akong dalang shorts kaya nakapantalon at t-shirt lang ako nang mahiga sa tabi ni Chloe. Tahimik lang ako na medyo kinakabahan. Lalo na nung maamoy ko ang kabanguhan ni Chloe. Amoy mabangong sabong pampaligo. Malakas ang kabog ng dibdib ko habang hindi kami nagkikibuan. Ilang minuto din kaming nakahiga lang at walang imik. Nakatingin lang sa kisame ng kwarto na gawa sa sawali. Naririnig ni Chloe ang aking malalalim na paghinga dahil sa labis na katahimikan ng silid. Ilang saglit pa ay bigla itong humarap sa akin. Inilapit ang maganda niyang muka sa muka ko. Daddy, first kiss mo ba ang mami ko? Sabi ni Chloe sa akin. Naamoy ko ang mabango niyang hininga sa sobrang lapit ng muka niya sa muka ko. Napabuntong hininga ako bago ako sumagot. Oo, Chloe. Siya kasi ang unang babae sa buhay ko. Sagot ko habang nakatingin pa rin sa kisame. Umiiwas akong magtama ang tingin namin dahil nakakaramdam na nga ako ng kakaiba na hindi ko maipaliwanag. Daddy, paano kayo nag-first kiss? Sabi pa ni Chloe sabay anday ng braso niya sa dibdib ko. Lalong lumalim ang mga paghinga ko sa pagdikit ng katawan ni Chloe sa katawan ko. Sa kwarto ng mami mo. Doon ko siya unang hinalikan. Alam kong nararamdaman ni Chloe ang malakas na tibok ng puso ko sa kanyang braso. Daddy, Sabi ni Chloe sa mahinang boses habang nakaanday pa rin sa akin. Kinakabahan na ako. Ano yun, Chloe? Daddy, Sabi pa ulit ni Chloe. Dito na akong marap sa kanya. Tinignan ko siya diretso sa mata. Bakit, Chloe? gusto ko, ikaw din ang una ko. Sabi ni Chloe habang nakatingin sa akin ang mapupungay niyang mga mata. Umugot ako ng malalim na hininga. Naramdaman yun ni Chloe. Sige na daddy, ayoko kasi sa kung sino-sinong lalaki lang dyan na hindi ko naman mahal. Sabi pa ni Chloe habang nakatingin sa akin. Chloe, hindi pwede. Alam mo yun, di ba? Pagkukunwari kong sabi kay Chloe, pero nararamdaman ko sa sarili ko na malapit na akong bumigay. Sige na Mix, isipin mo na lang ako si Karen. Sabi ni Chloe sa akin na mix na naman ang tawag sa akin. Nadala na ako ng kadiliman ng kwarto at lamig ng kapaligiran nito. Nakaharap pa sa akin ang napakagandang mukha ni Chloe. Naisip ko na mga sandaling yun na wala naman sigurong masama kung halik lang. Baka gusto lang niya itong maranasan kasi hindi pa siya nagkaka-boyfriend. Baka curious lang siya rito. Inisip ko rin na baka sa ibang lalaki niya pa ito hanapin at pagsamantalahan lang siya. Nanaigang pagmamahal ko, bumigay na ako. Sige, Chloe. Ako na lang. Baka kasi sa iba mo pa hanapin ito. Pabulong na sabi ko kay Chloe sabay lapit ko. Nakatagilid kami sa pagkakahiga habang magkaharap.
Dinikit ko ang labi ko. Alam kong mali ang ginagawa namin, pero bahala na. Kami lang namang dalawa ang makakaalam nito, sabi ko pa sa sarili ko. Pilit kong binibigyan katwiran ang aking maling ginagawa. Tuluyan ko nang ginawa ang gusto niyang mangyari. Agad naman itong niyakap sa aking leeg ang kanyang kamay. Nakita ko itong nakapikit. Halos tumagal na mahigit 5 minuto. Lalong humigpit ang pagyakap niya sa aking leeg na halos ayaw niyang maputol. Halos 10 minuto na kaming hindi bumibitaw sa isa't isa. Hinihingal kaming pareho na maghiwalay. Habol-habol ang hininga ni Chloe. Nag-alala ako. Okay ka lang, Chloe? Ang saya pala. Sabi ni Chloe. Mahal na mahal kita. Sabi ni Chloe sabay nagpatuloy muli. Nawawala na ako sa katinoan. Mahal na mahal din kita. Hindi ko mapigilang sabihin ito kay Chloe. Gustong gusto ko nang lubusin ang mga sandaling yon. Pilit ko lang itong nilabanan. Alam ko namang hindi siya tatanggi. Sigurado ko na halos ito. Ngunit alam kong hindi maaari. Tumagal na naman na mga 10 minuto ang ikalawang bugso. Hinihingal na si Chloe sa tagal. Naisip kong tinalo na si Chloe. Iba na ang gusto niyang mangyari. Chloe, huwag mong gawin yan. Tumututol ang aking bibig, ngunit hindi ang aking katawan. Gusto kong gawin mo ngayon ang ginawa niyo dati ni Mami. Sabi ni Chloe. Mag-subscribe sa Secret XPG.